Senate President Chis Escudero na hindi priority yung impeachment, no? Nabanggit mo meron pang CA na mga usapin, no, sa after niyan marami pa silang mga priority bills. Ano nakikita nyo po rito? Uusad pa ba o hindi na? Kasi kukulangin na sila ng oras. In fact, dapat ngayong araw yung pagbabasa ata ng no? Pero parang ilipat sa June 11 at hanggang kailan na lang ba sila? Admar, alam mo, una, siguro kailangan maintindihan ng nanonood at nakikinig, ang Kongreso merong legislative calendar. Diyan sa legislative calendar, sinasabi ilang session days. Hindi ang session days working days. Ang session days Monday to Wednesday lang. So kung sinabi na ang Kongreso ay naandyan hanggang June 13, hindi ibig sabihin na 10 araw ang session days. Hindi po. Ang ibig pong sabihin, 6 na session days lang yan, Mondays to Wednesdays. Tapos po, ang session ng 19th Congress ay hanggang June 30 lamang. So, pwede sigurong extend but I doubt it very much kung willing sila kasi meron rin isang rule na you cannot have sessions 30 days before the opening, which is July 21. So, touch and go sila dyan kasi rules nila yan. Pangapat, ang Kongreso plenaryo. Kahit isang senador o congressman ang tumayo at magsalita ng magsalita, wala yung effect kung hindi didesisyonan ng plenaryo. Kaya napakahalaga po nating maintindihan paano ba yung session days, paano ba ang calendar days. At yun nga sinasabi ni Senate President Chis Escudero, sa June 11, mag-o-open, mag-a-adapt ng rules, mag-o-open yung impeachment court, pero the most they can do is for the prosecution to present and to give the defense 10 days to respond, which would mean they will end. Malapit sila sa June 30 ending ng 19th Congress. Meron po tayong rules sa Constitution, hindi po yan sa rules ng both chamber. Ang Constitution po nagsasaad ang impeachment, pwede mo lang gawin once every year. So technically, tama rin yung sinabi niya na nasa 20th Congress kung tatanggapin nila yan. Pero how do you go up against the constitutional provision? So, pupunta yan sa Supreme Court. Maraming dadaanan. Gusto pa ba natin yung ganong problema? Kanina narinig ko si Speaker na sinasabi niya lahat daw speculative. Hindi yun speculative. Base yun sa rules. At ang bola nasa Senado. So kung titingnan mo, tinanong mo ako, ano ba ito, patay na? Noon ko pa sinasabi, right after the election, napakahirap mong ma-impeach na-impeach na, napakahirap mong makonvict. No? Kanina lang sinabi ni Senator Lacson, hindi mo kailangan ng 16 votes kasi ang 16 votes to convict, kailangan mo lang ng 13 votes. Just to decide, no, we do not have any jurisdiction, no, we will not open the impeachment court. Tandaan po natin dahil dun sa election, merong Duterte block dyan na 6. At ito'y, Admar, ang napakahalaga. Kung makatawid yan sa 20th Congress, sa tingin mo yung re-electionist magsaside sa administrasyon? Sa tingin ko, yung re-electionist magsaside kay VP Sara. So yung 6 plus lahat ng re-electionist, give or take, mahihirapan kang i-institute itong impeachment court. Tapos napaka-importante doon, tama rin yung sinabi ni Senate President Escudero. Sinabi niya, 4 na buwan yung inupuan yung impeachment charges. Tatlong impeachment complaint ang inupuan ng 4 na buwan. Tapos, nung huli, nung malapit na mag-recess. So kung titingnan mo, saan naging problematic?
So babalik na naman tayo doon sa speaker. At kung anong ginawa nila noong February 3 or 4 na nagpirmahan ng madalian at nakuha yung gusto nilang numero. Si Senador Francis Tolentino, meron siya ding pahayag. Ang sabi niya dito, if we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case functionally dismissed by constitutional operation, and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Prof. Tama yan, Adman, no? At marami sa kanila nagsasalita na kahit miyembro sila ng impeachment court, they're raising legitimate issues, no? I bet you itong unang araw nilang pagkikita, nag-uusap-usap na rin yan. Kung magpapatawag ng pulong ang Senate President, isa yan sa mga pinag-uusapan. Paano natin gagawin itong constitutional task natin? Open and shut? O itatawid natin, 'di ba? Napakahirap na gagawin 'yan, president setting. Tingnan natin, lalo na doon sa statement ng presidente na ayaw niya ng impeachment. Kasi uuwi yan sa kanya eh. Dito tayo sa pagbibigay diin ni Vice President Sara Duterte sa paliwanag niya sa bloodbath, kasi nga maraming masyadong mababa yung comprehension. Binigyan niya ng linaw na para siyang pinapako sa krus dito, yung bloodbath parang sa kanya pinatutungkulan. My bloodbath. It's a bloodbath. My bloodbath. Ano masasabi mo, Prof? Basta ako naniniwala, may bloodbath. Mahirap pa yung crucifixion eh. Doon na lang tayo sa bloodbath. Kasi gusto nyong buksan ang confidential fund. Willing kayo? Hindi ko maintindihan itong national security natin, hindi nagsasalita. Kasi kung bubuksan yung confidential, yung paggamit ng confidential fund, and by the way, I am for it. I am for impeachment. Kasi makikita natin sino ang tama, sino ang mali, paano ginamit. Pero ako, uulit-ulitin ko, may national security implication yang ginagawa ni Speaker at ng mga kasama niya sa Kongreso. Kung willing kayong sirain ang bansa dahil sa politika nyo, so be it. Pero pag binuksan yan, lahat na may confidential at intelligence fund, dapat magbukas rin. Oo. Kaya siguro, kumbaga, kumpiyansa si BP Sara dito kasi meron din silang matibay na, sabi nga niya, kabilang ako sa 88% ba yung sa survey na gusto na maituloy yung impeachment bill or dapat humarap sa impeachment. Sabi niya, kabilang ako dyan. Kumbaga, kumpiyansa siya. Now, ngayon, nabanggit din ni Baste doon sa speech niya, no? Yung bakit kay BP Sara lang na confidential, dapat sa lahat. Which is, hindi naman pwede na pag-uusapan dyan sa impeachment, tapos kaugnay lang sa OVP na confidential fund yung pag-uusapan. Dapat sa lahat kasi hindi lang naman po OVP yung may confidential fund. Parang confidential fund ang tawag sa intelligence fund na para sa military, confidential para dito sa sa executive or sa civilian. Prof, so makikita mabubuksan dapat mula OVP, OP hanggang sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Meron pa diyang DILG, DND, NSC. Dapat buksan yan na lahat kung paano din ba nila ginamit yung kanilang confidential fund para at least dapat nga sabihin ng mga nagrereklamo dun sa yung mga naghahain ng impeachment o yung naghain ng impeachment na sabihin, dapat ginayan ninyo ang Office of the President, ganito ang tamang paggamit ng confidential fund. Pero wala silang sinabi na tamang paggamit ng yung best practices